Mga ka-sports, imagine niyo po ito. Isang Gilas lineup na biglang ginalaw, tinanggal ang apat na big names, si CJ Perez, Scottie Thompson, Junmar Fajardo at Jamie Malonzo. At pinalitan sila ng mas bata, mas athletic at mas international style na grupo. Walang iba sila kay Renz Abando, Jordan Heading, Lebron Lopez at ngayon ang bagong naturalized na si Benny Boatwright. Kung ganito ang mangyayari, ano kaya ang magiging itsura ngayon ng ating national team na Gilas Pilipinas? Mas lalakas ba o mas bibilis? O di kaya ay mas tataas ang risk? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Unahin natin ang hypothetical scenario. Bakit sina CJ, Scottie, Junmar at Jamie ang mawawala? Simple lang yan mga ka-sports. Dahil nga si CJ Perez ay isang explosive scorer pero minsan nagiging ball dominant. Si Scottie Thompson naman isang elite rebounder at defender pero may inconsistency sa shooting at spacing. Habang si The Kraken naman Junmar Fajardo dominant sa PBA pero alam ko na alam mo rin na hirap siya sa international speed at pick and roll defense. Habang si Jamie Malonzo naman isang athletic at versatile pero injury prone at hindi pa 100% minsan sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya mga ka-sports, kung gusto ng Gilas ng mas international spacing, mas mabilis na transition at mas modern basketball, ito ang 4 players na pinakamaraming fit questions sa international stage. So ngayon mga ka-sports, sino po ang papalit? Una sa ating listahan sila kay Renz Abando, ang definition ng modern Filipino wing. Bakit? Dahil isa siyang athletic, shooter, elite defender, at may KBL at international experience. Saktong-sakto sa sistema ni Coach Tim kung saan kailangan ang 3-and-D wings. Pangalawa si Jordan Heading, isa sa pinaka-underrated shooters sa Gilas. Kahit saang team siya inilagay, nagbibigay siya ng automatic spacing. Ito po ang kulang mga ka-sports minsan kapag sabay sina Scottie at CJ. Kaya malaking fit si Heading sa what-if lineup. Pangatlo si Lebron Lopez. Kung gusto mo ng pure athleticism, length, and energy, ito na po iyon. Napaka-perfect sa pangdepensa sa malalakas at matatangkad na wings ng ating bansa. At 6'8" mobile at tumatalon parang spring. Pang modern basketball po talaga. Sumunod si Benny Boatwright. Yes, ito ang pinaka-game changing sa apat. Mga ka-sports, napaka-legit na isang 6'10" stretch big na may shooting, may post moves at kayang dumepensa sa pick and roll. Mga ka-sports, kung ikukumpara po natin siya sa traditional style ni Junmar, mas pasok po si Boatwright sa modern FIBA game. So ngayon mga ka-sports, mas lalakas ba ang Gilas sa move na ito? Kung sa international basketball mga ka-sports, ang sagot is yes na yes. Mas fit sila sa modern system. So ano ang mga rason? Simple lang, mas mabilis, mas mataas ang spacing, mas athletic, mas versatile ang depensa, mas mobile sa switching defense, and of course, mas reliable ang outside shooting. Ito ang style na ginagamit ng Japan, South Korea at maging sa Latvia at Germany, na kung saan nagka-focus sila sa speed plus spacing plus shooting at plus versatility. So ngayon mga ka-sports, ano po ang mawawala sa Gilas kung aalis sina CJ, Scottie, Junmar at Jamie? So based po sa ating pagre-research, ito po ang mawawala sa kanila. Unang-una ang veteran leadership. Pangalawa ang stability ng half court. Pangatlo ang experience sa clutch. Pang-apat ang inside presence ni Junmar. Panglima ang slashing ni CJ Perez. At panghuli ang physicality ni Jamie Malonzo. So ngayon mga ka-sports, at kahit gaano kaganda ang fit ng lineup ni na Abando, Heading, Lopez at Boatwright, kulang pa rin sila sa international experience kung final 12 po ang pag-uusapan. So dito naman tayo sa final assessment. Kung puro fit and system ang pag-uusapan, Coach Tim Cone would love this lineup dahil nga mga ka-sports is napaka-modern, fast, switchable, athletic at may shooting. Pero kung win now tournament, may risk dahil mawawala ang veterans at chemistry ng Gilas. Pero ito ang tanong ngayon, handa ba ang Gilas Pilipinas na mag-full modern rebuild? At sino ang mas bagay para kay Coach Tim? Ang veteran core o ang next gen na sina Abando, Heading, Lopez at Boatwright?
Kung ikaw ang coach mga ka-sports, sino po ang pipiliin mo? Ang modern niyang lineup o mananatili ka sa the veterans na sina CJ, Scotty, Junmar at Jamie? Comment your thoughts below. At don't forget to like, subscribe at i-on ang notification bell para sa tuloy-tuloy po ng Gilas updates. So paano? Ingat po kayo.